Okay. So kahapon po at nung mga nagdaan pong ilang araw, ang ating pinag-aralan ay tungkol po sa chief cornerstone. The chief cornerstone. Pwede itong i-reject, pwede itong i-accept. No po? Pero siyempre, mas maganda i-accept natin si Kristo bilang chief cornerstone. Kilalanin natin siya na siya po ang talagang panulukan na kailangan po natin. No po? Ilan lamang po sa mga review na atin pong titingnan tungkol po kay Jesus na siya po ang chief cornerstone. Siya po ang masisira yan. Okay. Tanggalin mo na doon. Okay. So, siya po ang ating chief cornerstone. Tanggalin mo na. Sige, pitin mo yan. Palogin mo. Sige, palogin. Yeah, saglit lamang po. Balik. Tama ba? Ayan. Okay. So, siya po ang chief cornerstone. Ayan. Kaya po tinawag na cornerstone ay ito po yung pagsasalarawan ng tungkol ho sa paggagawa ng building. Ayan. At lalo na po sa mga bahay-sambahan o templo, meron po yung tinatawag na chief cornerstone kung saan yun po yung pinakamahalagang panulukan. Ito yung pinakamatibay na bato. May nilalagay po sa isang building kung saan ang lahat po ng mga bato ay doon nakaugnay upang sila rin ay maging matibay at hindi po masira. Ayan, at ang ating pong ihahalin tulad po, ayan, tayo po ay mga living stone. Ayan, yung chief cornerstone, siya yung pinakamatibay, tapos yung mga ibang bato ay nakaugnay. Kung ihahalin tulad po natin sa spiritual church, siya po ang pinaka-chief cornerstone. Tayo naman, mga Kristiyano naman, ang mga living stones na nakaugnay sa kanya upang tumibay din at hindi po masira at makatulong doon sa structure para sa purpose kung bakit po ginawa ang isang structure o kung bakit po natatagpo ang church. Ito po ang pinakamahalagang bato, very precious na po. Na dapat ito ay hindi po nire-reject. Ayan. Kasi sabi po doon sa ating pinag-aralan, the chief cornerstone which that's the stone which the builders rejected. Ayan. Reject po kasi ng mga manggagawa yung pala ang kailangan. Ayan, So, paano nila na-reject? Hindi nila tinanggap ang teaching ni Jesus, tapos ipinako pa nila sa krus, pero later on, nabuhay na maguli. Doon po natuklasan, doon nalaman nila na ito pala chief cornerstone. No po? Okay. Ngayon po naman, mula po sa chief cornerstone, si Jesus pa rin natin pag-uusapan, siya naman po ay ang chief shepherd. Chief shepherd. Noong matagal na ang panahon, bago nung tayo nagsisimula pa po ng ating pong live streaming dito po sa Morning Food for the Soul, ay napag-aralan na po natin si Jesus bilang shepherd. Particularly, siya po yung good shepherd. Siya po yung good shepherd, ang mabuting pastol. Ito yung matatagpuan po natin sa John chapter 10. Okay, sa John chapter 10, number 4, point number 4. Ayan. Sabi po riyan, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ayan. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Okay. The man runs away because he is a hard hand o upahan and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Ayan. Okay. So makikita po natin dito ang katotohanan na si Jesus po ay the good shepherd. Kaya mabuti hindi na natin masyadong matatalakay po ngayon yan. Dahil na-discuss na po natin dati. Pero dito po makikita natin na aside from being the chief shepherd, tinawag din po siyang the good
shepherd, ang mabuting pastol na siya nag-aalaga ng mga tupa, nagtatanggol ng mga tupa at tinitiyak na ang mga tupa ay nakakakain ng ayos at ligtas, meron silang malinis na inuman, ano po? Ayan, at na-enjoy ng mga shepherd ang kanilang buhay. Okay, at wala silang kinatatakutan pag nakikita nilang kasama nila ang kanilang good shepherd. Okay, tinawag din po si Jesus na the Great Shepherd. Ayan. Hebrews 13 verse 20. Ayan. Siya po ay the Great Shepherd. Sabi po, Hebrews 13:20. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep. The great shepherd of the sheep. Sino pa ba yung sheep na tinatawag? Yung mga Christians po yan. Ano po? Yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga hindi nag-reject doon sa chief cornerstone, yung kinilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at yung hinahayaan si Kristo na maging pastol nila. Na sila'y alagaan at subaybayan ni Jesus at sumunod sa anumang ipinag-uutos po ng pastol. Ano po? Yan. So, siya po yung great shepherd. Bakit po great? Kasi po sinishepherd niya everybody, ano po, worldwide. Worldwide. At saka hanggang andyan po yung mga sheep, sinishepherd po niya. Ayan. So, hindi lamang po niya sinishepherd ang mga sheep sa Israel, sa Pilipinas o sa Amerika, kundi sa lahat po ng buong bayan, buong bansa, buong mundo, ay sinishepherd niya ang lahat ng mga sheep. Ibig sabihin, lahat po ng mga believers, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat na nagtitiwala sa Diyos, at lahat ng kumikilala kay Jesus na pastol. Yan, siyempre, pag hindi mo kinilala, mahihirapan ka pagpastolan, di ba? Nakakaroon tayo ng problema po diyan. Pero salamat sa lahat ng nanonood sa atin, wala naman nagre-reject kay Jesus. Tama ba yan? Ayan, taas ang kamay ng mga hindi nire-reject si Jesus. Yung kinikilala si Kristo na kanyang shepherd. Yan. Lalo na kung babasahin niyo yung Psalms 23, ano? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Yan. Ganda po yan. Hindi ako nagkakamali, natalakay na po natin yan ng matagal na. Pero baka matalakay natin ulit, ano po. Okay. Musin ko na lang po ito. Sarap. So, si Jesus po ay tinawag siya na, nagpakilala siya bilang Good Shepherd, Great Shepherd, at ngayon naman po titingnan natin siya bilang isang Chief Shepherd. Yan, the Chief Shepherd. Pinakamataas na shepherd sa lahat. Ayan. Ano ba ibig sabihin? Pag sinabi natin chief shepherd, syempre mayroon siyang mga under shepherd. Ayan. Under shepherd. Number 1. Okay. Ayan. Meron siyang mga under shepherds. Kaya nga chief no? Ibig sabihin, maraming shepherds, meron siyang chief. Meron isang pinakamataas, meron isang nangunguna, meron isang superior, ayan, meron isang commander, kumbaga sa military, meron isang commander. So, meron siya pong, dahil sa chief shepherd, meron siyang mga under shepherds. Ibig sabihin, maraming shepherd sa ilalim niya. Ayan, marami pong mga shepherds sa ilalim niya. Sino-sino po ba yung mga shepherds na yan? Ito po yung mga elders ng mga church. Ayan, mga leaders ng church, mga cell leaders. At kung sino pang mga binigyan ng authority upang mangpangasiwaan ang church or the kingdom of God. Ayan. Yan po ang mga nilalagay. Noong po si Jesus ay nasa lupa pa, meron siyang mga under shepherds na tinetrain. Ito po yung mga disciples niya, the 12 disciples, na kanyang dinisciple upang pag-alis niya ay siya naman ang magpapatuloy ng ministeryo. Sila naman ang magiging shepherd ng mga magiging bagong mananampalataya. So,
after ng mga disciples, sila po ay nag-share ng Word of God sa marami pong lugar, maraming bansa. At pag every time na meron pong mga converts, dinitrain nila, dinidisciple din nila upang maging mga shepherds din naman. Po. Kaya po yan po ang pattern na sinusunod. Bakit? Kasi ang sabi po ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the ends of the earth." So, ganun po yung pattern, no po. I-share yung Word of God, i-disciple po yung mga sumampalataya, at gagawin po silang mga shepherds din. So, ang mga shepherds po ay dumadami ng dumadami, dahil dumadami rin ng dumadami ang trabaho, at lumalawak ang ministry, lumalawak ang kingdom of God. At kahit na dumami ng dumami ang mga shepherds na mag-aalaga sa kingdom of God, meron pa rin niyang iisang chief shepherd, walang iba kundi si Jesus. Ito po. Siya po ang atin pong chief shepherds. Ano po ba ang ginagawa ng mga under shepherds na ito? Sila po yung elders ng church, ayan, mga leaders ng church, mga cell leaders, mga mentors, ayan. Ang ginagawa po nila, sila po ang nagse-serve as overseers. Sila po yung overseers. Ano ba yung overseers? Nag-o-oversee. Ayan, nag-o-oversee po sila doon sa ministry po. Yan, tinitiyak na maayos ang takbo ng ministeryo. Yan, parang mga administrator po yan. Ano? Okay, nag-administer po sila. At bukod po sa administration, andyan din po yung teaching, discipling, training, at yung mentoring, counseling. Ayan, marami pong mga ministry ang ginagawa po ng mga shepherds. Okay. Ayan, mali yung spelling ng overseers. Double E. Overseers. Ayan. So, ino-oversee po nila yung mga nangyayari sa church. Tinitingnan kung okay ang kalalagayan ng mga members, ng mga sheep. Maayos, spiritual na buhay, physical na buhay, social na buhay. Ayan, at ang kanilang edukasyonal na buhay, mental capacity, yan lahat. Ino-oversee po nila, tinitingnan po nila lahat yan upang matiyak na maayos, lalo na po yung kanila pong kabuhayan. Kaya po kahit ngayon, meron po tayong pandemic at marami po sa atin ay nagkaroon ng problema, may kinalaman po sa ating hanap buhay. Bagaman medyo nakaka-recover na, tinutulungan pa rin po natin ng mga kapatiran. Meron po tayong tinatawag na ayuda. Ayan, binibigyan po natin kahit konting bigas po, namimigay po tayo sa mga kapatiran na in one way or another ay nagkaroon po ng problema po sa supply. Ayan, kasi po talagang ang hirap po mag-isip ng kakainin. Mayroon po mag-isip ng kakainin. Yung iba po ay nawalan ng trabaho, yung iba po ay hindi makapunta sa trabaho. Ayan, mabuti ngayon, medyo maluwag na po. Nakakalabas na, nakapagtrabaho na po iba, nakaka-adjust na po tayo. Ayan, pero sa kabila po niyan ay tinutulungan pa rin po natin. Huling pamimigay po natin ng ayuda ay nung pong early ng September. Ayan, salamat po sa mga nag-sponsor po. At meron pa po tayong natirang konting budget para po sa second wave ng atin pong ayuda. Pang-lima na yata, fifth wave na, ayuda natin yata yan. Meron pa po tayong natirang konting budget na pwede po nating dagdagan pa upang makapagbigay po naman tayo pagpasok naman po ng October.
Ayan. At kung lolobin ng Panginoon na maging malood na, edi matatapos na ho yun. Ayan. Pero yan po ay sa maliit na kaparaanan ay ginagawa po nating abutin ang ating po mga kapatiran upang tiyakin na maayos din ang kanilang kalalagayan physical. Ayan. Kahit papaano ay maibsan ng konti ang mga gutom at paghahanap ng kanilang makakain. Po. So kasama po yan sa trabaho bilang overseers. Ayan. Ang tawag ko natin dyan ay holistic. Po. Hindi lang natin inaabot ang spiritual na buhay ng tao, po, yung kanilang relasyon sa Panginoon, kundi inaabot din po natin yung kanilang pangangailangan. Kung hindi man lahat-lahat ng pangangailangan, kahit pa paano natutulungan po natin sila. Ano po, ayan, sapagkat ayaw po natin na lumala ang problema, kundi kung hanggang saan natin kayang tulungan ay matulungan. Yan po ang overseers ng mga shepherds ng Panginoon. Ayan. Kaya po yung mga cell leaders po natin, ano po, ayan, titingnan nyo po ang kalalagayan natin ng mga miyembro sa ganitong kapanahunan para kung meron tayong maitutulong ay matulungan na po natin. Ano po? Lalong-lalo na sa kanila pong relasyon sa Panginoon. Kasi po pagka ganitong panahon, yung iba po ay nanghihina sa pananampalataya. Ayan, kasi po yan po ay isa sa mga layunin ng problema. Ano? Layunin ni Satanas, kaya tayo binibigyan ng problema ay upang tayo manghina at lumayo po tayo sa Diyos. At makaisip tayo ng hindi magandang bagay, paggawin ng maling bagay at lumayo sa Panginoon. Pero sa pananaw naman ng Diyos, dumarating naman ng problema upang naman tayo tumibay at manatiling nakatayo sa harap ng mga problema ito. Kaya po yan, mga shepherds, katulad ng mga elders ng church, mga leaders ng church, kung ano man tawag ninyo sa inyong leaders, meron kasi ibang elders, merong deacons, merong council, merong board, merong cell leaders, merong worship leaders, merong usher, merong basta mga leadership position po sa church. Ito po ay mga shepherds noong mga nasa ilalim nila. At sa lahat nga pong yan, meron po tayong chief shepherd, walang iba po kundi si Jesus Christ. Yan. Okay po ba yan? Ayan. Okay, so tayo po ay mga overseers. Kung tayo po ay cell leader, ay kailangan nating i-oversee ang kalalagayan ng ating pong mga cell members. Okay, paano po tayo maglilingkod? Ang mga elders po yan, mga leaders, mga shepherd, we must serve willingly, not compulsion or not with compulsion. Ayan. Hindi napipilitan. Hindi kailangan pilitin. Bakit? Kasi ang pinaglilingkuran naman natin talaga is the chief shepherd. Hindi lang po yung church. Ano po? Dumadaan lang po tayo sa church para maglingkod sa mga tao, pero ang totoong pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na siyang head of the church din. Di ba? So siya po yung chief shepherd na head of the church pa. Kaya po talagang kailangan kung maglilingkod po tayo, ay maglingkod po tayo ng kusang loob, bukal sa kalooban, at hindi po tayo napipilitan. Kasi pag po tayo napipilitan, hindi natin may enjoy. Hindi natin may enjoy ang ating pong paglilingkod. Po, magkakaproblema po tayo dyan. So, kailangan po na sa paglilingkod po natin, gawin po natin to ng bukal sa ating kalooban. Bukal sa puso po natin. Ha? Okay. So, pangalawa po, pangatlo, yan. We serve as overseer, we serve willingly, not with compulsion, and we serve eagerly, not for dishonest gain. Ayan. Ano po sabi yan? Verse 2. Ano po? Basahin po natin verse 2. Shepherd the flock of God is among you. Ayan. Serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Ayan. Tayo po ay very eager. Sabihin ay sabik na sabik maglingkod. Hindi dahil po sa pakinabang. Ayan. Hindi dahil sa pakinabang. Naglilingkod po tayo dahil humahal natin ang Panginoon. Dahil gusto nating mapabilang po tayo sa mga workers po ng Panginoon. Yan. At naglilingkod din po tayo sa Panginoon at dahil po
na mahal natin ang ministry ng Panginoon at mahal natin, ang mahal ng Panginoon, mahal din natin. So, kailangan po na makita natin ang ganito pong mga bagay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Lilingkod tayo ng we serve eagerly, not for dishonest gain. Kasi pagka po tayo ay naglilingkod for dishonest gain, ano po, para sa ating sarili, para lang tayo makinabang, ay magkakaproblema ho tayo dyan. Baka ho tayo maging katulad ng mga politicians. Bagaman hindi lahat ng politicians ay ganyan, kaya lang po, marami po. Ang alam natin, kaya po pumasok sa politika ay para ho munlad. Para hindi para maglingkod, kundi sila para paglingkuran. Ano po? Kuminsan ay nakakapasok din ng ganyang kaisipan po sa church. Kaya kailangan po nating ayusin ang ating motibo sa paglilingkod po sa Panginoon. Kailangan po ito ay mula sa ating pong mga puso. Ayan, bukal sa kalooban ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Bilang mga shepherd. Ayan, bilang mga shepherd ng mga tao or mga under shepherd ng chief shepherd. Nagugulan ba kayo? Tayo yung mga under shepherd ng chief shepherd, kaya kailangan po ang ating paglilingkod ay base doon sa gusto ng chief shepherd. Hindi sa gusto natin, hindi yung ating plano. At ito, malimit na akong binabanggit, di ba? Malimit ko pong binabanggit na tayo po dapat ay naglilingkod o nabubuhay ayon sa purpose ng Creator natin. Purpose ng Diyos. Purpose ng kingdom, hindi po natin purpose. So, ibig sabihin, kailangan nating tinutuklas, tinidiscover yung layunin, yung gusto ng Diyos, ating chief shepherd, ating tutuklasin upang ito ang ating sundin. Ano po? Hindi yung sarili nating agenda, kundi yung agenda ng Panginoon para po sa atin. Okay? So, we must serve eagerly and not for dishonest gain. And lastly, we serve as an example, not as lords. Ayan. Okay. Sa verse 3, sabi po sa verse 3, nor as being lords over those entrusted to you, but being an example to the flock. Ayan. Kailangan daw po tayo pag naglilingkod tayo bilang mga halimbawa. Ayan. Bilang mga halimbawa, hindi mga lords. Hindi mga lords, ano. Ayan ang ibig sabihin po. Yan po yung sinasabi po sa Mark na si Jesus ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Okay, so ang tawag po natin dyan ay servant leadership. Servant leadership. Ayan. Leader nga tayo, pero tayo naglilingkod. Ayan. We serve as an example. Kung ano yung gusto nating ginagawa ng mga flocks, mga tupa, kailangan ay ginagawa ng mga pastol, ng mga shepherds. Pinapakita. At yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga 12 disciples, di ba? Sinama niya yung kanyang mga disciples. Ayan, kung saan siya natutulog, doon matutulog ang mga alagad. Kung saan kumakain, doon sila kumakain. Kung saan sila naglalakbay, doon naglalakbay. Ayan. So, ganun po ang ginagawa ni Jesus. Ayan. He lived by example. Sinamahan niya ang mga alagad sa lahat ng lakad ng buhay. Ayan. Especially in a practical way of life. Yung true-to-life experience ang kanyang pong ipinakita. Upang sa gayon, ito'y makita, maranasan ng mga alagad. Kaya po yung mga alagad ay nung iniwan na ni Jesus, wakit siya sa langit, alam na nila yung kanilang mga gagawin. Ano po? Kasi naranasan na, nakita nila ang ginagawa ni Jesus. Nag-set siya ng example. Aside from the teaching na kanyang itinuturo, ay ipinapakita rin niya kung paano ginagawa yung kanyang mga tinuturo. Tapos, bukod pa doon, itong mga disciples na to, ay patuloy na nananalangin every time yan. Especially pag meron silang mga kailangang gawin, tinatanong nila yung Diyos, no? Kasi yung chief shepherd patuloy pang sineshepherd yung mga shepherd, mga under shepherds, no? Patuloy pa niyang dinidisciple pa rin
yung mga alagad, through the power of the Holy Spirit and through the power of prayer, the connection of prayer and the Word of God through the Bible. Diba? So hindi na, kahit si Jesus umakyat sa langit, hindi po naputol ang kanila pong communication, hindi naputol ang mentoring ni Jesus. Ano po, tuloy-tuloy pong minementor ng chief shepherd ang kanyang mga under shepherd sa pamamagitan ng Bible o ng Word of God, sa pamamagitan ng pananalangin na tinutugon naman ng Diyos, at sa pamamagitan ng direction and power of the Holy Spirit na siyang naggagabay naman sa kanila. So, ganyan po ang relasyon ng shepherds at saka ng chief shepherds, or the chief shepherds and the under shepherds. Yan po ang kanila pong mga relasyon, ganyan po ang ministry. Ayan. Kaya kailangan po talaga ang mga under shepherd ay laging connected with the chief shepherds, or else magkakaroon po tayo ng problema. Parang ganito yan. Yung chief cornerstone, kailangan yung mga living stones ay connected do sa chief cornerstone. Kung sila po ay mapapabukod, magiging mahina, pwede pong bumagsak, pwedeng masira, pwedeng maapektuhan ang buong building. Ano po? Pagka na-disconnect ang mga living stones at chief cornerstones, magkakaroon po ng problema. Ganon din po ang mga under shepherds, kapag ka po yan ay nagkaroon ng disconnection with the chief shepherds, magkakaroon po rin tayo ng problema. Bakit? Sapagkat sa kanya po nanggagaling everything. Yung ating pong provision sa kanya nanggagaling, yung ating wisdom sa nanggagaling, yung protection sa kanya nanggagaling, yung direction sa kanya nanggagaling, everything nanggagaling po sa chief shepherds. Ayan. Kaya po tayong mga under shepherds, hindi po tayo dapat nag-iimbento. Nag-iimbento at nagmamagaling at nagpapakitang kaya natin. Hindi po pwede. Hindi tayo pwedeng humimalay sa chief shepherd. Kailangan tayo nakaugnay. Ganon din po naman ang mga sheep. Ayan. Yung mga tupa, kailangan ay nakaugnay din sila doon sa kanilang mga pastol. Diba? So the sheep must be connected to the shepherds, or else wala magbabantay sa kanila. Walang mag-iingat sa kanila, walang magtatanggol sa kanila, walang mag-aakay sa kanila sa sariwang pastulan, walang mag-aakay sila sa kanila sa malinis na batisan. Ano po? Walang maghahanap ng direksyon kung saan sila magandang dumaan, pumunta, upang sila hindi maligaw. At walang maghahanap sa kanila kapag sila naligaw, pagka nawala. Kaya kailangan po ang mga shepherd ay lagi pong malapit sa, ang mga sheep kailangan malapit sa kanilang mga shepherds. Ano po? Kaya yung po mga cell members, kailangan po connected po kayo sa mga cell leaders. Huwag niyo po ngayaan na kuminsan kasi masyado nating inaasahan yung mga cell leaders natin. Ano po? Masyado tayong paalaga sa mga cell leaders po natin na pwede naman tayong magkusa. Bagaman tungkulin ng mga cell leaders na alagaan ng mga cell members niya. Pero yung mga cell members naman, huwag na naman tayo yung mga pwede natin gawin na natin. Ano po? Malaking tulong na natin sa mga cell leaders. Anong ibig sabihin? Kailangan naman tayo sa halip na hanapin ng mga cell leaders, tayo na magkusang lumapit. Di ba? Kailangan tayo merong connection. Kung meron kayong kailangan, kausapin niyo. Kasi hindi yun naman mahuhulaan ng mga cell leaders yung mga pangailangan ninyo. Mga kalalagayan niyo, mga sitwasyon, di ba? Hindi yun naman manghuhula ang ating mga cell leaders. Sila po ay katulad din po natin. Malalaman lang nila ang mga bagay-bagay kung sasabihin natin. So, sa halip na tayo hanapin, ba't hindi tayo maghanap sa kanila, di ba? Kausapin natin sila. Kung meron kang gustong malaman, itanong ninyo. Yan. Gusto nyo umunlad sa inyo pong pagiging cell member at maging cell leader din. Magdidikit kayo sa cell leaders ninyo. Kasi pag kayo kumawang dyan, ay mahihirapan ho kayong umunlad. Sapagkat yung cell leaders po natin, siyang mag-aalaga at magtuturo po sa atin. Yung po yung tinuturo po ni Bishop Uriel. Ayan, paano si Bishop Uriel ay na-promote at naging coordinator ng
ng G12 Philippines. Bakit siya ganyan? May tinarbaho niya yon. Ginawa niya ng paraan yon. Winorkout niya. Dumikit siya ng dumikit kay Pastor Castellanos, yung founder ng G12. Dumikit siya ng dumikit doon. So, kadidikit niya, ayun, na-promote po siya. Hindi niya hinayaan na siya laging hahanapin ni Pastor Cesar. Hindi siya nag-aantay ng opportunity na magkikita sila ni Pastor Cesar. Siya yung gumagawa ng opportunity. Siya mismo nagpupunta kay Pastor Cesar. Hinahanap niya, pinupunta niya. Gumagastos siya ng malaki. Pag nalaman niya, nasa Amerika, punta siya ng Amerika. Nandun sa Colombia, pupunta ng Colombia. Punta sa ibang lugar, pupunta. Kung nasan si Pastor Cesar, pinupuntahan niya. Ayan po ang kailangan, So, kailangan po, yung mga ship, meron din pong mga responsibility po yan. Hindi sila pwedeng palaboy-laboy. Palaboy-laboy kasi maliligaw ho yan. Yan po isang problema pala sa mga tupa. Ang mga tupa pala ay medyo mahina sa sense of direction. Ayan. Pagka po sila medyo napalayo, hindi na nila alam kung paano umuwi. Kailangan talaga may nag-guide. Ang problema, meron ng mga tupa na medyo nawili yata sa panginginain at hindi na namalaya na yung palang mga kawan ay nakalayas na o nakalayo na kasama ng kanilang shepherd at medyo nawili sa sightseeing. Nung napalayo sa mga kapwa tupa ay hindi na niya alam kung paano hanapin yung kanilang kawan. Kaya yan po ang kailangan So kung paano ang mga under shepherd ay connected sa chief shepherd, kailangan din po ang mga cell members ay connected din po sa mga cell leaders. Bagaman tungkulin ng cell leaders na alagaan at hanapin ang mga cell members, pero gaya nga ng sabi ko kanina, ang isang nagmamature na tupa o isang nagmamature na cell member, iyan po ay naghahanap ng cell leader. Pero pagka tayo po ay mga patakas-takas pa, yung tinataguan natin ng mga cell members natin, ay yan po ay sign na may problema po tayo. Meron tayong immaturity. Okay. Kaya gusto nyong ipakita ang inyong maturity, hanapin nyo lagi yung cell leaders. Huwag nyo tataguan. Alam po ninyo, meron tayong mga cell leaders na mumblema sa mga tupa nila. Nawawala. Mga nawawalan tupa. Okay lang kung nawawala na hindi alam ang pauwi. Ang problema ay talagang tumatago. Mahirap hanapin yung nagtatago. Yung nawawala, madaling hanapin yan pagtanong mo, malalaman mo yan. Nakikita mo. Na kontakin mo sa cellphone, makukontak yan. Ang mahirap pong hanapin, yung nagtatago. Huwag nyo nang pahirapan. Alagaan na nga kayo ng cell leader nyo, papahirapan nyo pa. Lalaro pa kayo ng hide and seek. Hanapin nyo ako. Di ba ko makikita? Ayan. Yung mga cell leaders po natin na pinaghandaan kayo, ayan, iniisip yung kapakanan nyo, tapos pag nasaan na ba yung ko? Siya pa naman ang inaasahan ko, nawawala, Ayan. Isipin natin yung mga preparasyon at yung palasakit sa atin ng mga cell leaders natin. Isipin natin yan. Sapagkat hindi naman yan basta-basta lang humaharap sa inyo. Bukod sa yan ay naghahanda spiritually, physically, diba? Yun ay naghahanda rin ng financially, di ba? Lalo na nung wala pang pandemic, di ba? Tuwing mag-meet kayo, lagi may merienda, sagot ng cell leaders so yan, Hindi ko sagot ng church yan. Yan yung sagot ng cell leaders. Yung cell leaders ang magbabudget, yung pinamimerienda sa inyo, personal nyo ang pera yan. Tapos tataguan nyo lang, di ba? So, nakakawa naman. Huwag mong ganun. Kailangan connected tayo dyan. Huwag natin masyadong asahan masyado. Ibig sabihin, huwag naman tayo masyadong matampuhin sa mga shepherds natin. Tayo masyadong matampuhin. Hindi ka lang nabate, nakatampo ka na. Tatago ka, alis na ako, hanap na ako ng cell leader. Ayan. Diba? Huwag naman nung gano'n. Baka nakalimutan lang.
Tapos, yan naman po mga cell leaders natin, mga shepherds natin, yun po naman yung mga tao rin katulad natin. May mga pagkukulang din yan. Ayan, ang problema lamang po kasi ay masyado nating pinaghahanapan, konting pagkukulang, pinepersonal na natin. Makakaawa naman ho sila, no? Hindi lang naman tayo ang inaalagaan nila. Marami po yan. Bukod sa meron sila sarili-sariling pamilya na inaalagaan, yan, aalagaan pa nila kayo, aalagaan pa nila sarili nila. So, makipagtulungan naman po. Ayan, maganda ho sa mga tupa nakikipagtulungan sa kanilang pastol, di po ba? Mas maganda po yan. So, ikon po natin, ha? Natin ang ayusin yung ating pong relationship. Meron tayong chief shepherd, meron tayong under shepherds, ayan, tapos andito man po tayo sa ilalim, makipagtulungan tayo sa mga shepherds natin. Ano po? Ayan. Huwag nating dagdagan ng problema nila. Bakit? Kasi po, para gumaan ang trabaho nila, maalagaan nila tayo, at mas marami pa silang maalagaan, makipagtulungan po tayo. So, kailangan connected tayo. Kailangan connected sa ating mga shepherds, sa mga under shepherds. Yung under shepherds, kailangan connected po sa chief shepherds. So, ganun po. Kaya po tinawag si Jesus na chief shepherds kasi maraming shepherds sa ilalim po niya na pinapangasiwaan. Pangalawa, kaya po siya tinawag na chief shepherd. Siya po yung nagbibigay ng gantimpala. Siya po yung nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga under shepherds na nagtatapat, sa mga under shepherds na naglilingkod po sa Panginoon. Ayan. Sabi po sa verse 4. Sabi po sa verse 4, "And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away." Pagdating daw ng ating chief shepherd. So habang tayo pinalito, tayo po yung mga shepherd ng Panginoon, ng chief shepherd. Ano po, si Jesus, yung chief shepherd natin nasa langit. Pero dadating ang panahon na siya po ay dadating po dito upang tayo po ay gantimpalaan. Ayan. Hindi ho nalilimutan niya yung lahat nating ginagawa. Especially ginagawa natin ang ating tungkulin bilang mga shepherds. Ayan. Pagdating po ng Panginoon, bibigyan daw tayo ng crown of glory. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Crown of glory na hindi kumukupas. Ayan. Tandaan niyo po, narinig niyo na po ba yung sabing sa lawikan dati, yung gintong parakalye? Nung araw mo kasi, hindi ko alam kung saan probinsya kinukuha yun. Gintong parakalye. Sabi doon, ang gintong parakalye, mawala man di bale. Bakit? Yung gintong parakalye, yun ay mahinang klaseng ginto, nakupas. Kumukupas po yun. Kaya po tayo, sikat na sikat yung tinatawag nating Saudi gold. Kasi yung Saudi gold, talagang maganda ko yan. Hindi nagbabago itsura nun Kaya sikat na sikat po yan. Pag sinabing Saudi gold, ay first class po yan. Itong sinasabi dito, the crown of glory, na hindi po kumukupas, ito ibibigay ng Panginoon ng chief shepherd sa atin. Pagharap natin sa Kanya. So, sinong bibigyan nito? Siyempre, yung mga shepherd na nagsya-shepherd. yung mga sumusunod, yung mga connected sa chief shepherd. Ayan, yung mga makikinig sa chief shepherd. Yung mga sumusunod sa chief shepherd. Yung ginagawa ang purpose ng chief shepherd, yung nagbibigay kaluguran sa kanyang chief shepherd. Yan po ang bibigyan ng crown of glory. Kaya, gusto niyo po ba ng crown of glory? Ayan, alam po ninyo, ang gantimpala hindi ibinibigay sa hindi nananalo. Tama ba yan? Gantimpala di ba? Ayan, ang gantimpala ay binibigay sa mga nananalo. Sa hindi nananalo, hindi ho binibigyan yan. So, gusto natin ng crown of glory. Sabi niya, corona yan, hindi yan medal. Corona. Iba ho ang corona sa medal. mas matindi pagka corona na ang ibinigay po sa atin, di ba? Kaya, paano natin makakamit yan? Medyo matindi-tinding training, matindi-tinding submission ang atin pong gagawin, at matindi pong obedience ang atin dapat gawin sa mga under shepherds. Ayan. Na yung mga under shepherds naman yon ay sumusunod din naman doon sa chief shepherds. Ayan. So kung magiging faithful lang po tayo sa pagsunod
ay dyan po tayo makakatanggap ng crown of glory. Bagaman po tayo, lahat po ay pupunta sa langit kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon. Inihandog natin ating buhay, pero hindi ho lahat may crown of glory. Ano po? Sabi nga po ni Pablo, ang dami ng tumatakbo pero hindi lahat po ay may gantimpala. Hindi lahat nananalo. isa lang daw ang nananalo doon kasi nung araw sa mga contest wala akong first, second, third. Isa lang, first lang talaga. No? Kaya sabi niya, isa lang mananalo. Lahat ka tumatakbo pero isa lang ang mananalo doon. So, ganun din po. Yung crown of glory, bagaman maraming bibigyan niyan, pero hindi lahat bibigyan. Kailangan nating manalo. Kailangan nating ipakita that we are worthy of the crown. Kaya kung kayo ay kontento na sa inyong buhay Kristiyano, yan, nabubuhay kayo bilang Kristiyano, yan, pasimba-simba, pray konti, basa ng konti, offering ng konti, ayan, at pasaway ng konti, ay nako, wala ho crown of glory ho yan. Wala nga tayong corona, wala tayong mapapalaho dyan. Sabi nga isinawsaw mo na rin lang ang isang paa mo, ba't hindi mo pa isawsaw pareho? Di ba? Nag-Kristiyano ka na rin lang, may pangatawanan mo na, pagiging Kristiyano. Di ba? Naging tupa ka na rin lang, magpakatupa ka na. Di ba? Yan, gawin na natin. Sayang naman, nag-Kristiyano na rin lang tayo. Born again na rin lang tayo. Tapos buhay non-Christian pa rin. Buhay makasalanan. Wala akong corona yan. Kaya, pangatawanan natin. Ano ba ating ginagawa? Bigyan na natin yung best natin. Gawin natin talagang chief shepherd si Jesus sa buhay natin. Yung talagang siya po ang sinusunod natin. Ano po? Hindi lang tayo basta nagpapaalaga sa Kanya para sa ating kapakanan. Tayo ay dapat sumusunod din. Ano po? Ayan, yun po ang dapat nating makita. Na yung mga tupa, bagaman pinapakain niya ng mga shepherd, inaalagaan, pinagtatanggol, pero yung mga tupa may mga obligasyon din. Ano? Kailangan na sumunod. Pag sinabi ng chief shepherd, liko, di liko yan dapat. No? Pag kaya ni ayaw lumiko, yan pinapahagad sa aso. Di ba? Nakita niyo yung mga aso na nagkuha ng mga tupa. Pagka merong mga tupang sala ang direksyon, binubugal ng aso, pinapupunta doon sa, hindi naman niya kinakagat. Tinatakot lamang at pinapupunta doon sa direksyon na dapat nilang puntahan. Kapag po ang mga tupa ay talagang pasaway, pinapalo din ho yan ng pastol. Kaya yung mga pastol, may mga tungkod ho yun. Yung tungkod na yun, hindi lang pamalo sa mga asong gubat. Sa mga oso, hindi lang yung pamalo doon. Pamalo rin sa tupa yun. Kaya yung mga tupang matitigas ang ulo, pinapalo rin ho ng pastol. Kaya ho merong hawak na tungkod ho yan. Kaya kailangan ko makita natin. So, yan po. Ang Diyos natin, siya po yung chief shepherd. Naalagaan tayo, pinoproteksyonan tayo, pero tayo po ay meron po tungkulin na maging masunurin din po sa Kanya. Yung relationship ng shepherd, ng sheep sa shepherd, at saka sa chief shepherd, kailangan po tuloy-tuloy po yan. So, napakahalaga po yan. Pag nawala ang ating koneksyon, umasa ho kayo. Mapapariwara ang buhay po natin. Kaya, upang umayos po, kilalanin natin si Kristo as our chief shepherd. Kasi pag hindi natin kinilala, hindi tayo susunod, di ba? Kaya kilalanin po natin siya na siya po ang ating pangunahing pastol ng buhay po natin. Kaya po ang ganda ng awitin, yung shepherd of my soul, I give you full control. Ayan. Gusto ko sana kumanta, kaya lang hindi ako gifted sa pagkanta. Pero gano'n po yan, shepherd of my soul, I give you full control. Talagang ibigay natin ang full control natin sa chief shepherd, shepherd of our soul. Walang iba kundi si Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit. Kinikilala pong ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas tayong buhay. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw po ang tumawag sa amin upang sumunod sa inyo. Mula sa pagiging kambing, ginawa niyo kaming tupa. Ginawa niyo kaming malinis. Ginawa niyo kaming tagasunod mo. Ginawa niyo po kaming mga anak mo. Maraming salamat. Loobin niyo, Panginoon, na kilalanin ka namin sa aming buhay bilang dakilang pastor
na aming susundin hanggang sa kami ay humarap sa iyo at tanggapin namin ang crown of glory na inyo pong inihanda para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at patuloy na kinikilala wala na ibang Panginoon sa aming buhay maliban sa inyo. Ikaw na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bukas po muli. Alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga. Yan, makita-kita muli tayo sa ating pong morning food for the soul. Ito pong muli ang inyo pong lingkod kay Kristo. Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabag Community Bible Church, patuloy na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.